Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Sabi ni Congressman Tony Tinio ng ACT Teachers Party List, tinanong ang ombudsman na umattend doon sa hearing sa Kamara. Kasalang yung budget ng ombudsman sa 2026. So yung kinatawan ng ombudsman tinanong, ang laki ng budget nyo. Bakit itong pinag-uusapan natin, ang daming corruption pa rin? Ano bang nagagawa nyo? Mula 2018, binigyan kayo 15 billion. O, anong nangyari? Yun, tama naman. Ang totoo, malaki ang pananagutan dyan ni Samuel Martires, ng dating ombudsman. Si Congressman Tony Tinio ng ACT Teachers Party List, tinanong yung mga kinatawan ng ombudsman na umattend sa budget hearing para sa 2026 budget nila. Ang sabi ni Congressman Tony Tinio, 15 billion ang budget ninyo mula 2018. Anong ginawa ninyo? Wala man lang kayong natukoy na mga korupsyon tulad nito ngayon, nagdadagsaan, naglalabasan, ang grabing korupsyon. Anong nagawa ninyo sa ombudsman? Humihingi na naman kayo ng malaking budget sa 2026? Historical budget na binigay sa Office of the Ombudsman at least from 2018 to 2025 para sa mga major programs po ng Ombudsman ay yung Anti-Corruption Investigation Program. So ay meron pong sa GAA meron pong 5.7 billion pesos total from 2018 to 2025. Tapos sa Anti-Corruption Enforcement Program, meron pong 4.7 billion pesos total na inilaan. No? At for 2026, ang proposed po ng Office of the Ombudsman for its Anti-Corruption Investigation Program ay 870 million pesos. And for the Anti-Corruption Enforcement Program, 630.9 million pesos. Dagdag pa, from 2016 to 2025, meron pong confidential funds ang Ombudsman. All in all, 245.7 million pesos from 2016. At ngayong 2026, humihingi po ng 51.4 million in confidential funds ang Ombudsman. So, ang binabanggit ko po rito, umaabot na sa mahigit kumulang 10 billion pesos in the past few years na naging pondo ng Ombudsman kontra sa corruption. May nakalimutan pa akong banggitin ko rin. Meron pong budget for the conduct of fact-finding investigation and lifestyle check for case build-up against erring public officials. No? For this year, it's 737.4 million pesos. Next year, ang proposal, humihingi ng 816.8 million pesos. Total 5.1 billion pesos over the time frame I mentioned. So, ang point ko, since at least 2018 ay may 15 billion pesos po na pondo ang Ombudsman kontra sa corruption. Ngayon, ang tanong po ng mga kababayan natin sa harap ng napakatinding at napakalaganap at walang kapantay na level ng corruption na nasasaksihan natin sa flood control. No, may 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption. Ang isang tanong lang po ng taong bayan, anyari? Anong ginawa ng Ombudsman? No, bakit po ngayon na lumalabas, ilang taon na po na mga opisyal ng DPWH nagkakasino pala? Tapos daan-daang milyon ang nilalaro, tinataya
at kinatatalo pa sa casino, mga nagreregaluhan sa isa't isa ng mga sasakyan, SUV, tigti 10 million, regalo lang kay boss. Nakapatong lang sa mga table, sa district engineer's office mismo, daang milyong piso. Nalaman na natin kahapon, ayun, para pala, ano yun, kickback pala. Pinangalanan pa yung mga politiko na pagbabayaran, yung billiard table, mahigit kalahating bilyong piso sa isang transaction lamang. Kaya po muli, anyari? Asan ang ombudsman? Bakit natutulog sa pansitan? Anong silbi ng ombudsman? Pasensya na po kung masakit, pero ganyan po ang sentimiento ng napakaraming mga Pilipino. Yun. Totoo naman yun eh. Tama yung obserbasyon ni Congressman Tony Tingyo eh. Pero ang may malaking pananagutan dyan, si dating Ombudsman Samuel Martires. Si dating Ombudsman Samuel Martires, sa halip talaga na maging na-istriktuhan ang Ombudsman para mapanagot talaga ang mga tiwali, makontrol ang korupsyon, wala eh. Naging maluwag siya eh. Doon pa lang sa salin, sabi niya, hindi kinakailangang ilabas ang mga salin ng mga government officials at employees. O ito na ngayon. O, kaya kung ang tanong, anong nangyari sa ombudsman? Simple ang sagot niyan. Bakit wala man lang napanagot ng mga malalaking at bakit mas lalong lumaganap ang katiwalian? Sa ilalim yan ng pamumuno ni Samuel Martires bilang dating ombudsman. Yan na yun. O, yan ang malinaw dyan. May pananagutan si Samuel Martires dyan. Ha? Sa panahon kasi ni Samuel Martires, parang relax ang ombudsman. Kaya naman yung mga politiko at mga tiwali na opisyal ng gobyerno, nakabuelo. Total, ang ombudsman parang hindi stricto ngayon eh. Maluwag sa atin ang ombudsman. Okay yan, si Martires, hindi tayo masyadong ini-strictoan. Yan. Kaya may pananagutan dito sa lahat ng itong nangyayari. May pananagutan si Martires. Kaya dapat imbestigahan din si Martires eh. Total, hindi naman na siya impeachable official kasi retired na siya eh. No? Tapos na yung termino niya, 7 years. Pero sa loob ng mahabang panahong nanungkulan siya, yan, nakita natin, yung lahat ng mga pinag-uusapan natin ng mga katiwalian, sa kanyang panahon yan nangyari. Under his watch nangyari yan. Na hindi lang naging ang mga korupsyon, kundi naging sobrang garapal, lamak. Yan, nangyari yan under his watch. Kaya may pananagutan siya dyan. Kaya tama rin yung tanong ni Congressman Tony Tingyo, kayo sa ombudsman, mula 2018, si Martires ang ombudsman yan mula 2018, 15 billion ang binigay sa inyo. Saan nyo ginamit? Nakapag-imbestiga man lamang ba kayo? Nakahuli man lamang ba kayo ng mga malalaking isda? Parang wala. Na-embolden, yun ang tamang term. Masyadong naging garapal ang mga korap dahil sa tingin nila ang ombudsman naman hindi ganun ka-istrikto. Parang kakampi pa nga nila yung ombudsman ang lumalabas eh. Yan ang nangyari sa ilalim ni Martires. Kaya may pananagutan si Martires sa lahat ng nangyaring ito. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito eh. Kaya yung mga pagyayabang noon ni Martires, ngayon, dapat nabalikan ang kanyang mga ginawa. Yung kanyang mga ipinasang mga order ng ombudsman, yun, nakapagpahina ng ngipin ng ombudsman. At kahit yung mga tiwali, mga korap na official, sa halip na matakot sa ombudsman, wala. Parang naging kakampi pa nila. Yun ang naging resulta ng mga ginawa ni Martires. Kaya kahit binigyan ng napakalaking budget, sabi nga ni Congressman Tony Tingyo, 15 billion from 2018, and yet walang nangyari. Nangyari? Yun ang tanong ni Congressman Tony Tingyo. Ang sagot nung nagdidepensa ng budget ng ombudsman, mayroon naman mga investigasyon na ginawa, pero sikreto lang daw, hindi pinapalabas. O sige nga, kung mayroong inimbestigahan at napanagot, o sino? Pangalanan nyo nga. Pangalanan nyo nga. Mayroon bang napanagot ang ombudsman? Malamang wala. Yan. Kaya dapat ngayon, pagpapalit ng ombudsman, dapat ang ilagay dyan na ombudsman, yung talagang karapat-dapat, na may tapang, may ngipin. Yun ang kailangan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog.
bunyog isisigaw.